Bismillahirrahmanirrahim. Ito po muli tayo ngayon sa ating vlog na Magbalik Islam. Vlog na ating YouTube channel. Inshallah, magandang araw po at magandang buwan po ngayon ng Muharram. So, alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Mga kabalik Islam at mga yumakap sa Islam, yun po ang maganda at mabuting tawag ay yung mga yumakap sa Islam. Yan po ang talagang sinabi sa mga kasulatan. Ang pagyakap po sa Islam ay napakadali lang po na dapat nating malaman ang tunay na katuruan ng ating mga ninuno, ng ating istorya, ng ating kasaysayan, ng ating pinagmulan ng lahi, ng ating patutunguhan o ng ating paroroonan sa hukay na kung saan wala tayong madadala at wala tayong mabibitbit o madadala na dito sa mundong ibabaw patungo sa kabilang buhay at tunay na paniniwala ng kaligtasan at pamamaraan ng buhay na kung saan ito yung katuruan ng ating mga daladala ng mga ninuno at ng propeta at ng mga sugo at ng mensahero ng mga propeta na bumula kay Adan, Abraham, Ibrahim, Noah, Sulaiman hanggang sa huling propetang si Propeta Muhammad, at wala na pong darating na mga ibang propeta at wala nang darating na ibang propeta, sugo at mensahero sa panahon po natin ngayon. At ito po muli kami at ito po ang aking YouTube channel na magbibigay ng karagdagang kaalaman patungkol po sa kaligtasan at patungkol po sa tunay na pamamaraan ng buhay, hindi lang relihiyon, hindi lang kaligtasan, kundi pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw patungo sa tunay na sinasabi ng mga matatalino na ang tunay na katalinuhan ay merong kontentuhan, contentment, at meron ding tinatawag na kaalaman na hindi nadadala ng emosyon, kaalaman na kung saan sa tamang kaalaman natutunan ang Islam, na kung saan nandun sa tunay na nandun sa tunay na katuruan ng Quran at sa mga dala ng mga sahaba at dala ng tabi-tabi'in at ng mga sumunod na apostoles at mga tagasunod o follower ng mga propeta, tagasunod ng propeta, tagasunod ng mga tagasunod ng mga matatalino na hindi emosyonal at hindi kusang gawa-gawa lamang na paniniwala. Ito ay nanggaling sa kung saan sa Quran at sa Sunnah, sa Hadith, at kung paano naunawaan, paano naintindihan ng mga sahaba, follower at tagasunod ng propeta, at paano nila isinabuhay at paano nila isinabuhay o itinuro o ipinalaganap ang katuruan ng Islam, na katuruan na daladala ng ating ninunong propeta magmula kay Abraham, Isaac, Ismail, at sa lineage nga ni Abraham, si Isaac at si Ismail, at sa lahat po ng bumaba na propeta sa kasaysayan ng panahon, si Sulaiman, si Jesus na propeta na daladala at isinilang sa Palestinian at sa kung saan ng propesiya na sinabi sa mga kasaysayang libro na ang Palestine o ang Palestine o mga kapatid at mga magulang sa Islam, ito po muli ay nagbibigay sa inyo ng katuruan na tamang kaisipan. Ang aking pong hinihingi sa mga taga-subaybay at mga subscriber sa aking palatuntunan ng Magbalik Islam channel sa YouTube vlog, na kung saan ang pamamaraan ng pamumuhay sa Islam ay naaayon sa tamang kaalaman, na kung saan ang aking huling vlog na kung saan ay kailangan pagganahin natin ang ating isip, hindi ang ating pride, hindi ang ating emosyonal, hindi ang ating puso, sapagkat katotohanan marami na pong naligaw na pinairal nila ang kanilang emosyon, ang kanilang pride, ang kanilang mga ego, ang kanilang mga emosyonal, na kung saan hindi dapat natin hindi natin dapat ipairal sa ating sarili ang emosyon. Mga taga-subaybay, inshallah, at kung saan ang itong emosyon na ito ay nagpapunta sa pagkaligaw. Totoo nga naman na ang kasabihan, kapag pinahiran mo ang iyong emosyon
sa anumang larangan, sa pag-aaral, sa pag-ibig. Kung pinairal mo ang iyong emosyon, ay talagang maliligaw ka. Kailangan pairalin mo, kaya nasa taas ang ating utak, nasa taas ang ating ulo, ay pairalin mo ang iyong pag-iisip pagdating sa lahat ng bagay. Pagdating sa pagbili, pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pag-aari, pagdating sa katuruan, pagdating sa lahat ng bagay, kailangan pag-iisip ang una nating paganahin, hindi ang emosyon. Sapagkat ang katuruan sa Islam ay unang-unang ay hindi kailangan sumunod ka sa kung ano, na ipinanganak ka na Muslim, na ipinanganak ka na hindi ka Muslim. Kailangan paganahin mo, kung dumating ka sa hustong gulang mo, ay pairal mo na ang katuruan o ang katuruan na iniwan sa iyo na may kaligtasan, na kung saan hindi mo na kailangan pumasok ng university o kung saan man, ay ito lamang ang sikreto. Kailangan maghanap ka ng kaibigan na kung saan ay nagtuturo sa iyo ng kabutihan, nagtuturo sa iyo ng mabuting asal, o nagtuturo sa iyo ng kung ano yung mahahawa ka, kasi parang isang asukal na kung saan ay pag yung binuksan ay magpapasukan yung mga langgam. At ibig sabihin, ang pabango, kung ikaw ay gumagamit ng pabango at mahahawa ka, ibig sabihin lang doon, ang aking ibig sabihin ay humanap ka ng kaibigan na kung saan, kung ano yung kaibigan mo ay mahahawa ka, kasi yun naman talaga ang totoo sa pag-iisip natin pairal, na kung ano yung kaibigan mo, ganun ka rin. Kung ano yung grupo mo, yun ay yung masasabing yung karakter. Kaya nga, dun sa kaibigan, nabubuo yung ating karakter, yung ating pagkatao. Minsan pa sa ating mga magulang na nagtuturo ng kabutihan, minsan pa sa ating mga guro, sa ating kaibigan. So, dun pa rin talaga papasok yung kaibigan, na pumili tayo ng mabuting kaibigan, sapagkat kung ano ka, attitude mo, yun ang magtuturo sa iyo kung ano yung kaibigan mo, at kung ano yung attitude mo, kung ano yung karakter, ay yun ang iyong patutunguhan. Kung ang karakter mo ay, nabanggit na natin to, kung ang karakter mo ay ayon sa mga iyong kaibigan, kabarkada na nahawa ka, ay yun ang iyong patutunguhan. So, mga ating subscriber, inshallah, humihingi po tayo ng paumanhin, inshallah, na dumating na tayo sa punto na ito ay Muharram na po. Tapos na yung Shawwal, tapos na yung Hajj, tapos na yung Eid al-Adha, tapos na po, ito na po yung Muharram, na kung saan Shahrullah Muharram, na kaibig-ibig ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan magawa ng kabutihan po, ay ito po yung pinakamaraming nangyaring event, maraming nangyari sa kasaysayan ng Islam, sa kasaysayan ng mga propeta, ng mga mensahero. Ang Muharram po ay napakaraming pangyayari na naganap o nangyari sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham, sa panahon ng mga propeta. Itong Muharram po ay maraming, sa panahon ni Propeta Muhammad, maraming kaganapan na kung ating iisa-isahin sa ating vlog na ito, ay kukulangin po ang mga ating matututunan, sapagkat napakarami po. Nandyan na po yung mga malalaking pangyayari, tulad ng hinati ni Moses yung karagatan. Ito po nangyari sa Muharram na ito, sa Ashura, na kung saan ang mga Hudyo rin ay may ginagawa rin dito sa Muharram. Sa Muharram, nag-aayuno rin sila. Sa Muharram, tayong kamusliman ay nag-aayuno rin. Yung tinatawag na ikasamang araw ng Ashura, yung sa Muharram na itong ginaganap sa Ashura. So, ang Ashura po ay ngayon po ay 9. Bukas po ay Ajis. Kung ikaw, ito po ay mga sunna na kung saan ginagawa ng Hudyo rin, nag-aayuno sila, pero ang basihan nila ay sa kanilang mga rabay, sa kanilang mga pinuno, na kung saan walang isang matibay na talagang pinagmulan. Kung ito'y nagmula sa kanilang mga nagmula ito sa kanilang ninuno, ngunit sa panahon natin ngayon ay hindi mo masasabi na talagang sumusunod pa rin sila sa kanilang minuno, sapagkat tayo sa Islam sumusunod tayo sa ating mga salaf, sa mga ating mga matutuwid na mga tagasunod ng mga apostoles, ng mga tagasunod ng propeta. Ay yun, doon natin kukunin ang ating katuruan sa Islam, at doon kung paano nila naunawaan, naintindihan, at paano nila isinabuhay, paano nila isinagawa ang katuruan ng Ashura.
So ang Asyura ay kung saan doon tayo nag-aayuno. Nag-aayuno tayo ng ika-siyam or ika-sampu or ika-sampu at ika-labing-isa upang ang ating kapatawaran ay alam natin ang pag-aayuno ay may kapalit. Ito isang mabuting gawain na ang kapalit nito ay kabutihan, kapalit nito sa kabilang buhay natin makikita. Ang kapalit nito ay pagtitimpi, pagkukontrol, pagkakaroon tayo ng ating sariling pagganahin ang isip natin, wag ating ang emosyon, pagganahin ang ating kaalaman na ang pag-aayuno pag nag-ayuno tayo ngayon, kailangan mag-ayuno tayo bukas upang hindi tayo makasunod o upang hindi tayo kapareho o hindi tayo kagaya sa mga Hudyo na nag-ayuno ng Asyura ng ika-sampu. Kailangan mag-ayuno tayo ng ika-9, ika-9 at ika-10 or ika-10 or ika-11. So, ang pag-aayuno sa Asyura ay kailangan 2 beses sapagkat ginagawa ito ng mga Hudyo. At ngunit ito'y nakita ng Hudyo na ginagawa ng mga Muslim, kinopya nila sa Islam. So, talaga naman, kinopya nila sa Islam ang sapagkat ito'y may basihan na kinopya talaga ng mga Hudyo na nag-ayuno ang mga Muslim. So, isipin po natin na ang malalaking religion noong unang panahon, wala pong mga sektang Katoliko, Protestante, o kung ano man mga religion na napapanahon sa panahon natin ngayon, ay pinakamalaking religion ng ating mga angkan ng ninuno ang Islam po at ang mga Hudyo. So, bago dumating o talagang nagkaroon ng matatag na mga pinuno ang Hudyo, ay kinopya pa rin nila sa Islam. Kaya nga ang orihinal ng Biblia na nabanggit natin sa unang vlog natin ay nanggaling sa Arabic. Sapagkat itong Arabic ay malawak ang vocabulary, malawak ang tunay na salita ng Allah. Kung bakit ang Islam ay nandoon sa kanyang original na salita ng Arabic ay sapagkat dito may kakatas, dito natin mabibigyan ng tamang kahulugan ang kahulugan ng Quran, na kung paano natin hindi kahulugan ng ating sarili kundi kahulugan ng mga tagasunod, ng mga scholar, ng mga nag-aral sa lengguwahe ng Arabic. Doon natin sila titignan at doon natin aaralin. Tayo po ay nag-aaral din at doon natin po pagbabasihan kung paano nila naunawaan, naintindihan, paano nila isinabuhay yung Asyura ay yung mga katuruan sa Islam. So, ang katuruan po sa Islam, hindi po tayo magbibigay ng sariling opinion, kundi hindi po tayo gaya-gaya, kundi kailangan po pag-aralan po natin tulad ng mga itong mga tinatawag ng mga YouTube channel at ng mga lecture na alam natin nakikita sa Facebook. At ang katuruan po kasi sa Islam ay kailangan natin matutunan sa original na kanyang katuruan at sa hindi po kinakailangan na sarili nating opinion. Kailangan ay katuruan ng mga paano nila naintindihan, naunawaan ng Islam. So, inshallah, yan lamang po ang ating konting may babahagi at nakalimutan natin yung ibang mga nawala yung ating pag-guide upang mai-share natin kung ano po yung katuruan talaga sa Asyura ay kanina pa tayo naghahanap inshallah. So yun yung kadaro upang makapag-vlog man lang tayo sa ating mga subscriber na sumusunod o follower na sumusunod dito inshallah. At inshallah ang pamamaraan ng buhay sa Islam kaya may 5 times upang doon natin duduktungan yung ating kahalagahan ng oras. Ibig sabihin kung mahalaga ang oras sa ibang orientalist, sa mga westerner na time is gold, dito sa Islam ay pinakamahalaga, hindi lang mahalaga, pinakamahalaga ang oras po sa atin sa Islam. Dahil ginawa ang mundong ito na merong nakaraan at merong kasalukuyang na ginagawa natin at merong hinaharap. So ang tatlong yun, pag dumaan kailangan yung oras ay pahalagahan natin sapagkat ito ay pag dumating ang wakto ng pagdarasal ay i-organize mo ang iyong oras. Ibig sabihin hindi tayo sumusunod sa dun sa at tinatawag na to dun sa ating mindset o yung sa ating kasalukuyang nangyayari. So may mga event yung mga non-Muslim, may mga pangyayari yung Christmas, yung Pasko, yung kung ano-anong mga celebration holiday diyan. Hindi tayo dun sumusunod kundi sumusunod tayo
sa katuruan ng Islam na kailangan ay i-organize natin yung paggising natin sa umaga. Ang sabi ng matatalino ay kailangan purihin mo muna ang iyong lumika sapagkat pinatulog ka niya, nagkaroon ka ng magandang kapangangatawan, pag-iisip at pakiramdam. At gumising ka na may mabuti at masarap na pakiramdam. Kaya sambahin mo, ang sabi ng matalino, unang-unang paggising mo, sambahin mo ang Allah. Sambahin mo ang dakilang lumika, pasalamatan mo siya na siya ay nagbigay ng lahat-lahat sa iyo, tagapanustos, tagapamahala, tagapagbigay ng provider. Siya lang po. Kaya unang-una sa Fajr, sa subo, madaling araw na pagdarasal, ay kailangan ang pamamaraan ng pamumuhay mo ay susundin mo dun sa 5 beses na pagdarasal na yun. Sa 5 beses na yung pagdarasal ay i-organize mo. Pagkatapos mo ng sala, magbasa ka ng Quran, pagkatapos magluto ka ng almusal, pagkatapos ay gawin mo yung mga makapagbibigay benefit sa iyo sa kaalaman sa Islam. At hanggang pagdating ng duhur ay basa ka ulit ng Quran, pagdating ng asar, ganoon din kailangan meron kang binabasa o nagbibigay sa isang araw, kailangan may natututunan ka sa Islam. Nadadagdagan ng kaalaman mo upang iyon ay dadalhin mo sa kabilang buhay at dadalhin mo sa pamumuhay dito sa mundo, at ang pamamaraan ng pamumuhay mo ay nakabase sa iyong kaalaman. Sa kaalaman mo, dun mo kakatasin, dun mo kukunin ang pananaw mo sa buhay. Ito at ang tinatawag na mindset. Doon sa pananaw na yon na nagtuturo sa Islam ng kabutihan, kalusugan, ang kalusugan ng ating pangangatawan, kalusugan ng ating pag-iisip, kalusugan ng ating intensyon at ng ating pamamaraan ng pamumuhay na kung saan nakabase sa 5 beses na pagdarasal na yun, ay inshallah ta'ala ay doon natin makikita na ang tunay na kahalagaan ng oras ay kung saan ito ay dadalhin natin yung 5 beses. Wala tayong madadala. Hindi natin madadala mga gusto natin madadala, o ang madadala natin ay yung ating pagsamba sa Allah, pagsamba, pagdarasal, at ang ating mga mabuting gawa, na kung saan ang mabuting gawa ay mauunang dumating sa kabilang buhay tayo ay namatay na. So, yun ay ating masasaksihan. Kaya kailangan mag-ipon tayo ng mga mabubuting gawa. Hindi lang magparamihan, kundi magpagandahan. Ang sinabi doon, hindi magparamihan, kundi magparamihan, kasama na rin doon, kundi magpagandahan. Pagandahan. Liaksanu amala. Liaksanu amala sa Suratul Mulk, inshallah. So yung sinasabi doon sa Suratul Mulk ay magpagandahan tayo sa ating mga mabubuting gawain, inshallah. So yun lang po ang aking may dagdag sa ating pamamaraan ng pamumuhay ay kailangan nakabase sa 5 beses na pagdarasal. Na kailangan i-organize natin ang ating oras sa 5 beses na pagdarasal, at kailangan din ay kung paano may natututunan tayo sa araw-araw na ginagawa natin sa pakikinig ng mga lecture, sa pakikinig ng pagbabasa ng Quran. Kailangan meron tayong natutunan, inshallah. Sabi nga ng matatalino ay hindi sapat na kailangan nag-graduate ka na sa English o nag-graduate ka sa Arabic, yung degree holder na inano mo ay hinto ka na sa pag-aaral, kundi ang ipinag-utos, ang obligado ay ang pag-aaral mula sa Mahdi ila Lahad. Utlubul ilm min al-Mahdi ila Lahad. Sabi niya, ang pag-aaral at ang pagpakikinig sa mga lecturer at paghahanap ng kaalaman ay mula sa iyong isinilang nagkaisip ka hanggang sa libingan. So ibig sabihin, natapos mo yung pag-aaral ng degree holder, huwag kang huminto sa pag-aaral. Ituloy mo ang pag-aaral mo sa pamamagitan ng pakikinig ng lecture, pagkakaroon ng sapagkat ang ating iman ay bumababa at tumataas. Kailangan gawin natin na huwag na maging tagasunod palagi sa kabutihan. Yan nga po yung vlog ko na ito, inshallah. Kailangan tanong natin ang ating sarili kung may pagmamahal ba tayo sa kabutihan. Mahal ba natin ang kabutihan o mahal natin ang kasamaan? O mahal natin ang mundo na puno ng panlilinlang? Al-hayat ad-dunya illa mata'ul gurur. Ang mundong ito ay puno ng pandaraya, amusement, panlilinlang. So, yun lang po ang ating may dagdag, na ang mundong ito ay ililigaw tayo. Ililigaw tayo ng mundong ito, inshallah. So, kailangan po natin minuto mag-aral po, maghanap ng kaalaman, inshallah. So, yun po ang akong payo sa aking sarili at sa inyo, inshallah, sa ating subscriber, inshallah. At hanggang sa muli po, at yun lang po may dagdag natin sa mabilisan nating mobile broadcasting na ito, inshallah. Wa alaikum ad-da'wa, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.